we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. East City Central School sa Cagayan de Oro City nagpatuman og modular classes human gisunggo ang pipila ka mga estudyante. Kaso sa pertussis sa Davao Region, misaka. Ihap sa kumpirmadong namatay sa mga sakit, anaa sa upat. Lalaki nga gingong hubog, gireklamo human gitigbas patay ang usa ka itoy sa Davao City. Og panginabuhian nga halo-halo sa usa ka inahan sa General Santos City, patok karong ting-init. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa Barangay 7-A sa Davao City. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Moabot nga do sa 20 ka mga estudyante sa usa ka tulungaan sa Cagayan de Oro City ang gisunggo tungod batud pa sa kainit sa panahon. Busa Barangay Council kung asa nahimutang among tulungaan, girekomenda nga undangon una ang in-person classes. Ani ang report. Gibutyag sa East City Central School sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City nga miabot sa 21 ka mga estudyante ang nakasinati og pagsunggo o nosebleed atol sa ilang pagskwela sa ilang tunghaan. Matud pa, epekto kini sa sobrang kainit sa panahon nga nasinati. Rason nga milihok ang Barangay Council sa Lapasan o girekomenda ang suspension sa face-to-face classes sa mga estudyante. Modular classes una ang mga estudyante gikan Abril 5 hangtod Abril 12. We're very thankful. We express our gratitude to the principal of both institutions, Lapasan National High School and East City Central School for being proactive. Matod sa inahan sa usa ka grade 5 student sa mga eskwelahan nga si Josephine, hilabihan gyud ang kainit sa panahon. Rason nga siya mismo nakatutok gyud sa panlawa sa iyang anak. Hatod sundo kini ug iya gyud ginasiguro nga malikay sa tumang kainit ang anak. Kuan gid sir, vitamins gid, vitamin C. Oo, labi na kay ga kuan po siya, napod siya sport, banatan gid ako vitamins. Ang singot, perminti lang gid kuan, murag bali perminti monitor ang record nga di magbasa. Gibutyag sa school principal sa lugar, kinsa wala na nagpa-interview nga ugaling moarang-arang na ang panahon, posibleng makabalik na sa regular face-to-face classes ang mga estudyante karong Abril 15, apan tun-an pasab kini sa DepEd. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Girekomenda sa MDRRM o Surala sa South Cotabato ang pagdeklara og state of calamity sa lungsod tungod sa mga danyos nga natala sa agrikultura sa lugar, epekto sa grabing kainit sa panahon. Samtang gisuspende sab ang in-person classes sa lungsod. Ari ang report ni Abby Caballero. Anaa matud pa sa 900 hectares ka mga tanom sama sa palay, mais, kakao ug kape nga nagkantidad og 71.7 million pesos ang nadanyos tungod sa kainit sa panahon sa Surala, South Cotabato. Tungod niini, may rekomenda na ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council kun MDRRMC Surala nga ipailawom na sa state of calamity ang lungsod. Ginahulat na lang nila ang resolusyon sa Sangguniang Bayan aron makadeklara na og state of calamity. Samtang ilawom sa Executive Order No. 098, suspendido ang in-person classes sa tanang level sa private ug public school sa Surala matag Miyerkules, Huwebes ug Biyernes sugod April 8 kutob 19 tungod gihapon sa kainit sa panahon. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Kaso sa pertussis sa Davao Region, misaka sa kapin 50 karong tuiga nga labihan kataas
ikumpara sa miaging tuig nga anaalang sa upat sa susamang period. Atong saro ng detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, tungod sa nagkataas nga kaso sa pertussis sa Davao Region, ginawag karon sa DOH ang publiko nga pabakunahan na ang mga bata batok pertussis. Sa unang tulo ka bulan sa tuig 2024, misaka na sa 52 ang kaso sa pertussis sa Davao Region sukad Enero hangtod sa Marso karong tuiga. Sumala sa DOH, mas taas kini og 1,200% itandi sa upat ka kaso sa susamang period sa milabayng tuig. Sa 52 ka kaso, 20 lang ang lab confirmed nga pulos mga bata edad 10 anyos paubos. Samtang 9 ang reported death, kung asa upat ang kumpirmado namatay sa pertussis. Nanguna ang Davao del Norte nga adunay 20 ka kaso. Gisundan kini sa Davao City nga adunay 13 ka kaso ug Davao de Oro nga adunay 12 ka kaso. Usa sa mga natanaw sa DOH sa mga posibleng rason sa pagsaka sa kaso sa pertussis mao ang hagit sa lockdown ni adtong pandemya kay mihinay ang bakunahan ug ang stigma sa mga bakuna. Apan malaumon kini nga mas mapaubos pa ang mga kaso karong ginapakusgan nila balik ang bakunahan. Pertussis is one of the vaccine preventable. Therefore, pertussis can be treated at the same time. Gibudya ko sab sa DOH nga bastante ang ilang supply sa mga bakuna. Currently, no, meron tayong around 60,000 doses all over Davao Region. This is enough to cover for our routine. Busa ang inahan nga si Lian, kampante na. Human ni ini gipabakunahan ang iyang 4-month-old baby batok pertussis. Importante yun siya sir, kaya para sa iwas pa siya sa mga sakit, ug layo pa siya sa mga dili din siya matakban. Sara, nagpahimang nousab ang DOH sa publiko nga likayan ang pag-self-medicate gamit ang antibiotics. Hinoon, mamahimong magpakonsulta sa doktor aron mahatagan o insaktong tambal. Sara. Daghang salamat, Kent Abrigana. Nanawagan ang National Bureau of Investigation Region 11 ngadto kang Pastor Apollo Kibuloy nga mo-surrender na. Samtang mibahad ang NBI Region 11 ngadto sa mga nagtago sa pastor nga posible sab silang makasuhan. Ani report ni John D. Esteban. Sukad bigula ang warrant of arrest sa kasong child abuse ug sexual abuse niadtong April 1 batok kang Kingdom of Jesus Christ founder ug leader Pastor Apollo Kibuloy. Hangtod karon parayon gihapon ang pagpangita kaniya sa awtoridad. Ang 5 nga personal assistant sa pastor nga nalakip sa warrant of arrest, temporaryo nga gawas nun, umanakapiyansa og tag 80,000 pesos. Si Barangay Tamayong Kapitan Crescente Canada giaresto sa ilahang balay niadtong Miyerkules. Samtang sila Pauline Canada ug Sylvia Simanyes misurrender sa NBI sa susamang adlaw. Samtang adlaw Huwebes, mitahan sila Ingrid Canada ug Jacqueline Roy. Nanawagan na ang NBI kang Kibuloy nga mutahan na. Gani duna na sila negosasyon sa mga abogado ni Kibuloy aron mo surrender na og atubungon ang kaso. Nanawagan kami kay Pastor Kibuloy sa kanyang mga church members na sana makumbinsi siya na mag-surrender na para matapos na yung paghahanap namin, hindi na kami magpapagod. And on the part of Pastor Kibuloy naman, para maumpisahan ng maproseso yung trial ng kaso niya. Kung wala man siyang kasalanan, at least mapabilis ang pagdesisyon ng korte. Walay Kibuloy nga nakita dihang gisulod sa NBI ang pipila ka property sa KOJC. Gipalihok na sa PNP ug NBI ang ilahang tracker team aron masayran ang gikahimutangan sa pastor. Blanco pa sila kung anaa pa ba sa Davao si Kibuloy pero wala pa daw kini nakahawa og Pilipinas. Nagpasiraan ang NBI nga kasuhan ang bisan si kinsaman nga nagtago kang Kibuloy. There is a violation under the revised penal code. It is a coddling of criminals and a case of obstruction of justice can be filed against them, no? Sa mga nagkakadal sa kanya, nagkakanlong sa kanya, nagtatago sa kanya. Kauban, si Jojo Solarte sa camera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City arestado sa entrapment operation. Human giingong ng hulga sa usa ka babaeng minor de edad nga ipakatag ang mga hubo nga hulagway og video niini kung dili makighilawas kaniya. Ani ang report. Pinasikat sa gihimong entrapment operation, malampusong nadakpan sa mga personahe sa Regional Anti-Cybercrime Unit 10 ang usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City.
Ang sospek gitudlong ng hulga sa 13 anyos nga dalagita nga iyang ipakatag ang mga hubo nga hulagway ug video niini sa social media kung dili makighilawas ug buhatag og 1,000 pesos. Rason nga daling nagpatabang ang biktima sa otoridad. Wala sila relation. Ang katong picture gyud nga diyan gikan gito sa lain pod, adunay connection sa bata sa una. So mao po na atong gitagaan karon og pagtagad. Na-recover gikan sa suspect ang iyang cellphone unit nga dunay mga video ug hulagway sa biktima. Naukayan sab sa otoridad ang mga mensahe sa pagpanghulga sa suspect sa biktima. Gipailawom sab sa counseling ang biktima tungod sa posibleng trauma nga nasinati niini. Gipailawom sa inquest proceedings ang suspect o wala pa kini mihatag og pahayag sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Patong-patong na kaso ang atubangon sa suspect. Ang pahimagno nato sa mga ginikanan nga kung ilang anak na involved ani ila din i-report sa ato or sa lain pong bahin kung ang mga ginikanan ilang ning i-tolerate ang ilang anak ani pwede sila mao ang kasuhan then i-rescue nato ang bata. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Dulaan 50 ka mga senior citizen nga PDL sa Zamboanga City Jail nakasinati og hypertension posible tungod sa kainit sa panahon nga epekto sa El Nino sumala sa BJMP9. Buhatan giangkon nga naghuot na ang kapin 2,000 ka mga PDL tungod 200 lang ang kapasidad sa ilang pasilidad. Ano ang report ni Efren Mamak? Ginamonitor karon sa Bureau of Jail Management and Penology 9 ang panglawas sa kapin 2,000 ka mga person deprived of liberty sa Zamboanga City Jail human na matikdan nga adunay dulan 50 ka mga senior citizen nga PDL ang nakasinati og hypertension nga posibleng tungod sa sobrang kainit sa panahon nga epekto sa El Nino. Sumala sa Zamboanga City Medical Center, gawas sa unhealthy lifestyle, makabatuon og hypertension ang usa ka tawo kung sobra na ang init sa panahon. Madali po tayong ma-dehydrate, no? So that's why we need to hydrate ourselves. Dahil sa dehydration na to, pwede din naman siya magkukos ng increased blood pressure, no? Kasi it's parang compensatory mechanism ng ating katawan po yan. Gani giyang konsab sa BJMP9 nga naghuot na ang mga PDL sulod sa Zamboanga City Jail. Kay imbes 200 ka tao lang ang kapasidad sa pasilidad, kapin 2,000 na ang ilang gigunitan. Apan, gapangita na og paagi ang buhatan aron malikay sa heat exhaustion ang mga PDL ug dili magtinakdanay og mga sakit sama sa sore eyes. Maong ilang gipaniguro nga sakto ang ventilasyon sulod sa pasilidad, pinaagi sa pagmuntar og mga electric fan ug pagpananggal sa mga nakaharang sa agianan sa hangin. Gani dunay 23 ka mga water filtration system sulod sa pasilidad aron masigurong limpyo ang ilang tubig, ilabi na karon nga nakasinati gyapon og water rationing ang syudad tungod sa kakuwangon sa supply sa tubig nga epekto sa El Nino. Meron ng mga naka-standby na gamot. Chinek natin at ni-recalibrate natin yung organization sa loob ng SELDA pagdating sa relay ng information and instruction. And ang pinaka-importante yung monitoring ng health nila pati na rin hydration. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa 1 Mindanao. Usa ka itoy sa Davao City ang namatay human gitigbas sa usa ka lalaki nga giingong hubog. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Nagkadugo og dunay dakong samad tinigbasan sa ulo. Kining itoy nga ginganlan og butsoy sa pamilya Mamites gawas sa compound sa ilang balay sa barangay Tibungko, Davao City ni adto milabayng semana. Ang itoy gitigbas matod pa sa usa ka lalaki nga giingong hubog. Sumala ni Aimee, ana sa gawas sa ilang pultahan ang itoy dihang natingala ang iyang 9 anyos nga anak nga babae nga nasulod sa balay nga mityabaw na ang itoy. Natingala na siya na doon ni kuan ni nagbubuga o sana nga ni sakit ang itoy. Pag-abli niya sa pultahan, nakita niya doon lang na nagkaduko. Ang iro na
Doon natagap sa tutulay. Dugang ni Aimee, nakita sa bata ang nanigba sa itoy nga nasayrang usa ka 49 anyos nga residente sa maong lugar ug dayon nila kining gisumbong sa barangay. Sumala sa barangay dihang nakahinabi ang sospek. Gipaak matod pa siya sa itoy ug ang iyang higala, rason nga gitigbas niya kini. Naagian daw niya, din gipaak ang iyahang kumagko sa tiil. Oo. Then pagkaugma na siya ni declare nga napaakan og giro. Apan matod sa anak sa sospek, wala matod pagituyo sa iyang amahan nga patyon ang maong itoy. Apan giangkon niini nga hubog ang sospek ni adtong tungura. Wala, out of intention to sa sir. Mao to kung yung naduha sa intention, which is sa pinakauna gipatay jud mo kay na kay ingana. Nakato sa kay katong sa pagkahubog nanto niya nag-self-defense lang pud sa ato nga pain. Sumala ni Aimee, gisagup nila si Butchoy nga usa ka stray dog. Butan matod pa kini og dili agresibo, busa ilang gikasubo ang nahitabo. Bisan ang bata nga nakita sa maong hitabo, na trauma matod pa. Atong pagkahitabo ato, mga pilakadlo ato, mga siya na. Kaya dirita, matulog ta, marapan siya, na trauma na siya bago kung mahubog mo siya, kaya mag-well gani. Ilawom sa Animal Welfare Act, ginabawal ang pagmaltrato o pagpatay sa ubang hayop. Ang tao kung ma-caught in the act, nga iyahang maipanakit ang kanang mga hayop, pwede siya magpriso o 1 year to 2 years and then naatay fine na 100,000. Gitabang usab ang Animal Welfare Group nga Bantay Hayop Davao aron mapasakaan og kaso ang sospek. Nag-request na nga i-surrender ang hinagiban nga gigamit sa pagpanakit o pagpatay kay Butchoy. Sama sa mong giingon, mao ni siya ang requirement para makapasaka ta og kaso. Niangkon mo po siya sa iyang gibuhat. Nakatakda usab nga mag-istoryahanay sa barangay ang kampo ni Aimee ug ang sospek. Ginahog usab sa otoridad ang katawhan nga gili yung isumbong sa barangay o kapulisan ang mga insidente sa pagpanakit ug hayop. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Ipangandaman na sa Zamboanga City Police Office ang seguridad alang sa umaabot nga pagselebrar sa Idil Fitr o Hari Raya sa itong mga kaigsuunang Muslim karong Abril 10. Samtang gideklarang regular holiday ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Abril 10 ubos sa nakatakdang ipakatag ang 10,000 ka mga personahe sa Zamboanga City Police sa tibok syudad alang sa pagpahugot sa seguridad sa umaabot nga Idil Fitr. Sumala sa ZCPO na sa 500 ka mga pulis ang magbantay sa 5 ka mga moske nga mo'y dagsaon sa ato mga kaigsuunang Muslim nga mao ang Central Business District, Barangay Santa Barbara, Mercedes, Taloksangay ug Pasubulong. Doon na say dugang ipakatag ang mga personay gikan sa uban pang law enforcement agencies sama sa AFP o BFP aron masigurong hapsay ug malinawon ang kasaulugan sa Idil Fitr o Hari Raya sa syudad. Sa karon nagpaabot talaga ang kapulisan sa mga dugang nga areas of convergence gikan sa Ulama Council of Zamboanga Peninsula. Proclamation number 514 sa tibok nasod alang sa pagsaulog sa Idil Fitr. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Tungod sa ilabihang kainit sa panahon, mihimo og diskarte ang pipila ka Cagayanon. Ang uban nangaligo na sa suba. Task Force El Nino sa Cagayan de Oro City LGU dunay pahimangno ngadto sa katawhan karong nagkagabre ang epekto sa El Nino. Ani ang report. Hilabihang kainit nga hatod sa El Nino nga nasinati nato karon. Karasab ang nabatian sa Cagayan de Oro City karong simanaha. Sa tala sa pag-asa, miabot pa ngadto sa 38 hangtod 39 degrees Celsius ang nasinating kainit sa syudad pagsulod sa bulan sa Abril. Apan bisan pa man niini, nakakita gihapon ang mga Cagayanon sa epektibong paagi aron batukan ang kainit. Sa Kugon Market, usa sa mga halinon karong ting-init ang gitawag nga mga palamig. Sama na lang sa buko juice, lemon juice ug uban pa. Gani naglaray ang mga manindahay sa mong juice, butang nga daghan gyud og mapilian. Si Nanay Nita, kinsa sobra na pulo ka tuig ng gabaligya og palamig, hilabihan sab ang pagdiskarte aron makalikay sa epekto sa kainit. Busa nagasuot gyud siya og panagang sa iyang ulo. Moinom gid sila sir kay kuan gi karon tungod sa kakusog sa init ba.
Nalan gyud mo inom gyud sa palamig kay para mabugnawan. Si Richard Cago, kinsa sukad bata pa na maligya na palibot sa merkado, todo diskarte sab aron mahalin ang iyang baligyang palamig. Mga tabang-tabang sa mga tao na giuwaw. Mo na siya. Gamit. Aduna sab minaabtan nga namalit sa ilang pampalamig. Lami kayo, lami. Og syempre, kita sab misulay sa pag-inom. Karong sa gunson ang epekto sa El Nino o pag-init sa panahon. Usa sa mga diskarte sa mga Cagayanon ang pag-inom og palamig aron pagtabok sa kauhaw ug malikay sa ginaingon nga heat stroke. Sa ubang parte sab sa syudad, adunay pipila nga giagi na sa pagligo sa suba ang kainit sa panahon. Nagpasidaan sab ang Task Force El Nino sa lokal nga kagamanan sa mga posibleng epekto niini sa panlawas sa tawo ug sa mga angayang himuon aron malikayan kini. Likayan nato ning alas 9, inito ng alas 9 karon hantod alas 3 sa hapon, no, para maminusan o malikayan nato ang mga heat strokes, no, especially karon na base sa atong weather forecast. Mihit pa yung ulan, wala pa yung ulan, no? As per pag-asa dito pa ta ulan nun sa mga tunga-tunga sa may hopefully. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Kay ilabihan ang kainit sa panahon, ilabi na sa General Santos City, patokaron ang halo-halo sa usa ka magdiayon. Ang sikreto ngano kini gibalik-balikan atong sayron sa report ni Abby Caballero. Karong ting-init, usa sa mga pamaagi sa taga General Santos City to beat the heat ang pagkaon og bugnaw sama na lang sa halo-halo. Gani kining usa ka tindahan sa Barangay Bula, ginapilahan gayod. Daghan ang mga gadayo nga gikan pa sa ubang mga barangay. Init kayo ang klima mo nang nagatumi dire para makapabugnaw. Sa kadaghan sa mga customer, ang uban halos 30 minutos nagpaabot. Sige. Isa na ako ang last number. Lamig kayo. Worth it. Sa atong makitaan mga kapuso o ginapilahan gyud ang ilang halo-halo dinhi, so karon atong sayron kung ano gyud ka ginabalik-balikan o ginapilahan ang ilang halo-halo dinhi. Sakto kayo sa lasa mga kapuso, kini siya 65 pesos lang ni ang medium size o kanin mga kapuso ang mga sahog daw ani kay homemade sa tag-iya. Daghan ang ilang ginabutang nga ice cream, leche flan ug uban pang sahog. Wala man pud ko nagdahom na daghan jud kay mo ano diri ba mamalit. Ay homemade tanan mo ang kuan, sahog. Baguhay pa lang nagsugod sa maong negosyo ang magtiayon nga sila si Princess Locaberte. Dako daw kining tabang sa ilang panginabuhian. Okay, nasuldahan po na mamong silingan o gatabang sa mua. Dako na pong tabang jud. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Nahilis na ang gibantayang low pressure area sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Karon walay namatikdan nga pagdaot sa panahon nga posibleng makaapekto sa nasod. Apan padayong magpasulabi ang easterlies o ang init nga hangin gikan sa Pacific Ocean. Samtang makasinatay gyapon og pag-ulan ang ubang bahin sa nasod sama sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Socsargen ug Davao Region. Busa pa dayong magbantay sa kalit-kalit nga pag-usab sa dagan sa panahon. Are you ready, madlang kapuso? Dungan natong tutukan og pusuan ang It's Showtime dinhi na sa Kapuso Network. Magsugod ugma sa alas 11:30 sa buntag, maghatod na sab og fun ng halian ang Showtime family sa GMA7. Sugod sab sa Lunes, makitaan kini pagtungtong sa alas 12 sa udto. At ang isa unang episode ugma ang Pasabog ni Meme Vice Ganda sa iyang unkabogable birthday celebration. Dili sa magpaulahi ang happy time sa nasod. Sugod sa Lunes, April 8, makita na sab ang TikTok clock sa GTV. Gikan 11 a.m. hangtod 12 noon. Mas gipasayo og dobleng ihatod nga kalingawan sa tibuok tiktropa. Atong kuyugan sila Kuya Kim, Mama Pokwang, Rabia Mateo, Faith Da Silva,
Jason Gainza ug uban pang Sparkle Stars sa 1 tusawang kulitan ug pagpanghatag og papremyo. San Sebastian Lady Stags ug San Beda Lady Red Spikers andam na sa opening sa NCAA Season 99 Volleyball Tournament sa Domingo. Sa ilang pagpangandam, umaabot nga NCAA Season 99 Volleyball Tournament sa Domingo, prioridad sa San Sebastian Lady Stags nga makondisyon ang ilang mga lawas o hunahuna ug ihiusa ang mga bago ug karaang mga miyembro sa team. Apan alang sa San Beda Lady Red Spikers, gawa sa bagong players, doon nasab sila'y bagong coach nga nahimong paagi kanila aron mas mahimong seryoso ang pagbansay alang sa dula. Busa mga kapuso at tangi ang nagkakulbahinam nga bakbakan sa volleyball court sa NCAA Season 99 Indoor Volleyball Tournament karong Domingo, April 7, alas 11:30 sa buntag, live sa GTV. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimon ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Para lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas salapad kapag serbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso!